Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mabahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza de Guzman, sabahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapaloban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng panibagong bahagi ng rehabilitasyon sa Ilog Pasig. Kabilang dito ang pagpapaganda ng Plaza Mexico, Maestranza at Fort Santiago. May sukat itong 2,000 square meters na bukas para sa lahat. Ayon kay Pangulong Marcos, ang proyektong ito ay sumasailalim sa pagkakaisa at progreso ng ating sumasalamin sa pagkakaisa at progreso ng bayan. This will create a safer, more beautiful and expansive area for public events, for gatherings, for leisurely walks. More than a development project, it symbolizes unity, honoring our past while embracing progress. Junior. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibabalik niya ang dating ganda ng Ilog Pasig. Sa pagpapasinaya ng Phase 3 ng rehabilitasyon ng Pasig River, ikinatuwa ni Pangulong Marcos na talaga namang tinatangkilik ng bata't matatanda ang pagbabago sa Ilog Pasig. Our mission is simple, but it is difficult. To bring back the river to its pristine state, make it a vibrant waterway once again, for life, for culture, and for mobility. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Tatalima ang gobyerno kung ipag-uutos ng Korte Suprema na ibalik sa National Treasury ang sobrang pondo ng PhilHealth. Ayon kay Palace Press Officer and Undersecretary Claire Castro, ito ay para magamit sa mga proyekto at programa ng publiko. Anya, hinihintay na lamang ng gobyerno ang ruling ng mataas na korte. Kung sasabihin po ng Supreme Court na dapat po na ibalik ang subsidy mula sa gobyerno, tutuparin po natin yan at magkukumply po tayo kung ano man po ang sasabihin ng Supreme Court. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Maghihigpit ang Malacanang ng seguridad kasunod ng pagkakaaresto sa Chinese spies na umano'y nagmamanman sa palasyo. Arestado ng National Bureau of Investigation o NBI ang 2 Chinese at 3 Pilipino na umano'y nag-iespiya sa palasyo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakakaalarma ito, kaya naman mas pinaiigting pa ang puwersa sa palasyo at proteksyon para sa Pangulo. Nakakaalarma po talaga yung balita na yan. At magpagpupursigihin pa po natin at paiigtingin po natin ang ating puwersa para po masugpo ang mga sinasabi at napagbibintangang spies. At kailangan po talaga na mas maigting ang pagsisiguridad or ang seguridad ng ating palasyo at of course ng Pangulo. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dengue Fast Lane binuksan ng Department of Health o DOH sa lahat ng mga government hospitals sa buong bansa. May report si Michael Rogas. Upang mas mabilis na mabigyan ng agarang serbisyong medikal, naglaan ang Department of Health ng fast lane sa mga dengue cases sa lahat ng mga government hospital sa buong bansa. Ayon sa DOH, isang malagang hakbang ito ng ahensya upang maagapan ang paglala ng sitwasyon ng isang pasyente na may dengue. Sa mga unang may sintomas ng dengue, hinihikayat ng DOH ang mga magulang o kaanak ng pasyente na agad itong dalhin sa pinakamalapit na government health facilities. Una na rin dinorde ng Philippine Health Insurance Corporation ang benepisyo na ibinibigay sa mga dengue patient upang hindi na mag-alala pa ang mga pasyente sa maaaring gastusin sa pagpapa-ospital. Mula sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Budget deficit ng Pilipinas bumaba ayon sa Bureau of Treasury. Si Melanie Valdez-Reyes sa report. Bumaba ang budget deficit ng bansa noong 2024 sa 1.5 trillion pesos ayon sa Bureau of Treasury. Sa inilabas na datos ng BTR, bumaba sa 5.7% ng gross domestic product ang fiscal deficit noong 2024 mula sa 6.22% noong 2023. Samantala, umabot naman sa 4.4 trillion pesos ang kabuoang kita ng gobyerno noong 2024, mas mataas kaysa sa target ng 4.2 trillion pesos. Katumbas ito ng 16.72% ng GDP, ang pinakamataas sa nakalipas ng 27 taon mula noong 1997. Ang paglago ng kita ay dahil sa mas mataas na non-tax revenue collections. Ito ay bunsod ng mas malakas na non-tax revenue performance. Sa kabuang koleksyon, 86% o 3.8 trillion pesos ay mula sa buwis, habang ang natitirang 13.99% o 618 billion pesos ay mula sa non-tax sources. Lumago ng 13.2% ang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue sa 2.8 trillion pesos, habang umaabot naman sa 916.7 billion pesos ang koleksyon ng Bureau of Customs. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Mas pinalakas na bilateral relations sa Sweden at Egypt nais ng Pilipinas. Magbabalita si Alvin Baltazar. Nais ng Pilipinas na palakasin pa ang bilateral na ugnayan nito sa Sweden at Egypt. Ang pahayag ay ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magkahiwalay na ginawa nitong pagpupulong kina Swedish Ambassador-designate Anna Ferry at Egyptian Ambassador-designate Nader Nabil Zaki sa Malacanang. Sa pulong ng Pangulo kay Ferry, sinabi ng ambassador sa presidente na itunuturing ng Sweden ang Pilipinas bilang isang priority partner. Sa pagkikita din nila ng punong ekutibo, sinabi ni Ferry na sinusuportahan ng kanilang bansa ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang kalayaan sa paglalayag. Samantala, sinabi naman ni Egyptian Ambassador to the Philippines Zaki na nakatuon ang Cairo sa pagpapalakas ng bilateral na relasyon, pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan at ang pagpapalaganap ng palitang pangkultura at ugnayan ng mamamayan sa Pilipinas. Itinatag ng Pilipinas at Egypt ang kanilang formal na ugnayang diplomatiko noong March 3, 1946. Sa taong ito ay pagdiriwang ng dalawang bansa ang kanilang ika-79 na anniversary ng ugnayang diplomatiko. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. House Panel Chair nanawagan para sa tuluyang pagsasabatas ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ban. Si Kathleen Forbes sa balita. Iniling ni House Committee on Human Rights Chair Benny Abantes sa kanyang mga kasamahang mambabatas na tiyaking mapapagtibay ang Anti-Offshore Gaming Operations Act. Giit niya, kung hindi ito magiging ganap na batas, ay malaki ang posibilidad na magbalik ang POGO kapag nagpalit ang administrasyon. Ang panawagan ni Abante ay kasunod na insidente ng pagdukot sa isang estudyanteng Chinese national. Tinukoy pa ng kongresista na ayon mismo sa DILG, ang serye ng kidnapping ngayong taon ay may kaugnayan sa POGO. Pasado na sa Kamara na ito ng Anti-POGO Bill habang tinatalakay pa ito sa Senado. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Alkalde ng Pasay nagbabala sa mga guerrilla-type POGO. Si Lawrence Tanhoco sa ulat. Binalaan ni Pasay City Mayor Emmy Calixto-Rubiano ang lahat ng natitirang nag-ooperate ng POGO sa kanilang lungsod, partikular yung mga nagsasagawa ng patago o malagirilyang operasyon. Ayon kay Calixto-Rubiano, simulat sa pool, mahigpit na ang kanyang direktiba sa Pasay Police at Business Permit and Licensing Office na huwag papasukin ng mga iligal na POGO sa lungsod. Git pa ng Mayora, simula noong June 2024, umabot na sa mahigit 100 ang naipasarang POGO operation sa lungsod Pasay, habang sa mahigit 300 na business establishments na inisyuhan ng business permit, kahit isaan niya rito ay walang POGO business at alinmang negosyo na may kaugnayan dito. Dahil naman dito ay nagbabala si Mayor Emmy sa mga nag-ooperate pa ng palihim o guerrilla type na POGO operations na wag nang magtangkang magpatuloy dahil hindi niya nahahayaang babuyin at maghari-harian ng mga ito, partikular ang mga dayuhang POGO operators sa lungsod ng Pasay. Babala pa ng alkalde na kahit anong klaseng iligal na aktibidad yan ay tiyak na habulin ng lungsod at titiyaking mapapanagot ang mga ito sa batas. Mula pa rin yung southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. Ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP paiigtingin ang kampanya kontra krimen kaugnay ng nalalapit na halalan. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Inatasan ng Philippine National Police at PNP Chief Police General Romero Francisco Marbil ang lahat ng military pulisya na palakasin ang kanilang kampanya kontra krimen ngayong 75 araw na lamang bago ang Hatol ng Bayan 2025. Sa pinatawag na command conference sa Campo Crame kahapon, pinigiliin ng PNP Chief na kailangan maging agresibo pa ang pulisya sa pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad bago, habang at pagkatapos ang halalan. Pinatitiyak din ni Marbil sa lahat ng regional, provincial at district directors, gayon din sa lahat ng chief of police
sa iba't ibang bayan at lungsod. Personal na mag-ikot at tiyakin ang kaligtasan ng mga komunidad. Kailangan din paigtingin ang pagsisilbi ng search at arrest warrant, gayon din ang pagbuwag sa private armed groups maging ang iba pang mga organized crime group. Muling ginitan PNP Chief sa mga tauhan ito ang marching orders ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangan ipatupad ang batas ng walang kinikilingan at pinoprotektahan upang mapatatili ang kaayusan ng bansa. Mula sa Kampo Kami para sa Bagong Pilipinas, Jay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dagdag toll sa NLEX epektibo na sa Marso 2. Si Marian Bastasa sa balita. Sisimula ng ipatupad sa darating na linggo March 2 ang dagdag na toll sa North Luzon Expressway o NLEX. Ito matapos aprubahan ng Toll Regulatory Board ang hirit ng NLEX para sa 5 pisong toll adjustment sa open system at 72 sentimo naman kada kilometro sa closed system. Nakapaloob rito ang unang tranche ng inaprubahang periodic adjustment ng NLEX noon pa ng 2023 at add-on toll para naman sa nakumpletong Candaba 3rd Viaduct noong 2024. Ayon naman sa MPTC sa ilalim ng bagong toll fee matrix sa mga motoristang bumabiyahe saan man sa loob ng open system ay magbabayad ng karagdagang 5 piso para sa Class 1 vehicles, dagdag na 13 piso para sa Class 2 vehicles kabilang mga bus at maliliit na truck at 15 naman para sa Class 3 vehicles. Para naman sa mga babiyahe sa buong NLEX mula Metro Manila hanggang Mabalacat City, ang karagdagang bayad ay 57 pesos para sa Class 1 vehicles, 142 pesos sa Class 2 vehicles at 171 pesos sa Class 3 vehicles. Mula sa NLEX para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang tinakalap ng mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. $195 million Philippine Rural Development Project Farm to Market Road sa Kalinga na magbebenepisyo ng higit 4,000 individual sinimulan na. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Formal na iruginit implementasyon para iti panakapasaya at iti Limuod Balinciagaw Sur to magsilay to maluksad to Amdalaw Farm to Market Road sa J. Pasil Kalinga babayon iti groundbreaking ceremony anaanga iti February 20, 2025. Iti nasa uwa seremonya kat indaulwan do DA Regional Technical Director Engineer Danilo Baguio, Kalinga Governor James S. Edupa, ken Reggie Wacas anang ibagi kini Congressman Allen Jesse Mangawang. Sigon iti Office of the Provincial Agriculturist, daytoy a proyekto kat adaan kaatidog a 6.40 km farm to market road a pinundoan iti Department of Agriculture Philippine Rural Development Project iti katad a 195.72 million pesos. Ganda daytoy a masuportaran iti heirloom rice, banana, ken coffee production ijay a lugar amang benepisyo ti dadani sangaribo households wenno masurok 4,000 nga individual. Bayt iti programa inyubkas iti lokal nga opisyales iti suportada para iti proyekto ken inalukay da iti komunidad nga agtinulong tapno masurot iti naituding apan nakakompleto iti farm to market road. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Moderno at pang world-class na pasalubong center na pinondohan ng 14 na milyong halaga na katakdang itayo sa Manawag, Pangasinan. Si Verna Beltran ng RP Dagupan sa balita. Moderno tanpan world-class ya pasalubong center, yamang kakantidad na 14 million supulos ya iaalagay, jad balay ya Manawag, Pangasinan, partikular at gilig ya Minor Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary of Manawag. Disenyo to nilabat at mangkakantidad lay 2 million ya pinondohan ng 4th District Representative Christopher de Venecia. Nayarian ng mga ludya na sari pilgrims, tan turista, na sari produktong malalapod at one town one product na balay ya Manawag, San Jacinto, San Fabiana, Mangaldan, tan syudad ya Dagupan, Kasumpalandan, Mandasal at Basilica.
Sa abitlan proyekto at ginapuan la ng July 2024 tan ilaluan na nasumpal sayan taon jad panamagloy DPWH 2nd Engineering District. Unang kongresista apatiran milyon sa impaway para sa proyekto ng 2024 tan kaaruman niya 10 milyon para sa sayan taon. Ingkwanto niya na maplas iyan gagawin tapen na pinabangan na sari turistan papasyal at manawag lalo od panaon niya Kwaresma. Sa pasalubong center at dinisenyo na sari kapat na arkitekto tapen gawin niyan sa kilamat ki atraksyon ya makapangiter ya inawa at sari manasaliw. Gutmamad na proyekto na makatulong na mas napakasil sa turismo at manawag na kabat bilang religious capital na Pangasinan. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shaksi Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nasa 30,000 fisherfolk na naapektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro nakatanggap ng kompensasyon mula sa International Oil Pollution Compensation Fund. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Nakatanggap na ng kompensasyon ang nasa 30,000 fisherfolk sa Oriental Mindoro mula sa International Oil Pollution Compensation o IOPC Fund. Ayon sa pabalitang pamahalang panlalawigan, ang nasabing kompensasyon ay naibigay 2 taon matapos tatamaan ng oil spill ang probinsya. 300 naman na tourism workers na naapektuhan ng oil spill ang nagsisimula na makatanggap na kanilang compensation claims sa IOPC Fund. Inaasahan din ng provincial government na makatatanggap sila ng compensation claims sa mga nagastos nila na may kaugnayan sa oil spill na nagkakahalaga ng 41 million pesos. Hindi pa rito nila kasama ang damages na naidulot ng oil spill sa kapaligiran. Matatanda ang nagsimula ang environmental disaster noong February 8, 2023 malapit sa Balingawan Port sa Pola, Oriental Mindoro kung saan lumubog ang tanker MT Princess Empress na naglalaman ng halos 1 milyon litro ng gasolina na i-deliver sana sa Iloilo mula Bataan. Mula sa RP1 Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom Alvarez. Abono para sa mga magniniyog ng Palawan, nagsimula ng ipamahagi ng Philippine Coconut Authority o PCA Palawan. Si Lizelle Pilapil ng RP Palawan sa Balita. Kaumpisa rin ang PCA Palawan sa pag-arate din iyang abono para sa mga manigniyog sa iba-ibang parte ang probinsya. Sa dadi ay agabot din sa 2,408 nga sako yang agriculture grade salt fertilizer ang aka-attendant sa mga benepisyaryo nga kakaabono i 70,200 kapuno iniyog sa probinsya ang Palawan. Dason-dason dunda diyang ipapantaw iyang PCA Palawan na kung adin ang 5 kagatos sa 78 ka sako digi ay akapantaw doon sa 142 manigniyog alin sa munisipyo ang Brooks Point, Sofronia Española, ig syudad ang Puerto Princesa. Ing sasarigan dinda ang pagpantaw sa mabot nga adlaw ang Domingo sa munisipyo ang Quezon, Rizal, Balabac, Aborlan, Rojas, San Vicente, Dumaran, Taytay, ig El Nido. Sigon sa PCA, masasarigan ang mas mababael nga pondo ang abono, dading dagon tingid nga igta-target ang matatawan iang asasambit nga suporta ang agabot sa 14,102 ka ektaryang kanyugan sa Palawan. Sa Radyo Pilipinas Palawan, si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle Pilapil. Eclipse Caravan nagbigay ng pag-asa sa mga nagbalik loob sa Samar. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Gindumara ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program, Eclipse Caravan, sa Abanador Hall, 8th Infantry Division na nagtutuloy magbulig sa mga ane rebelde sa era pagbalik sa komunidad. Pinaagis ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict, PTF-LCAC Samar, ginpaabot sa mga ani rebelde ang serbisyo tikang sa PSWD Samar, PhilHealth ng PSA, sugad man ang livelihood assistance, education, skills training ng psychosocial support. Gin-interview ang 37 ng mga ani rebelde para matudlo ang era panginahanglan ng benepisyo sa ilarom san Eclipse.
Ini nga programa parte sa mas haluag nga paningkamot sa gobyerno sa pagbungkag sa insurhensya ng paghatag sin bag-o nga tsansa sa kinabuhi sa mga bumalik sa pilo sa gobyerno. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Pagbuo ng asosasyon, binigyang halaga ng Ministry of Labor and Employment o MOLE Sulu sa isang Moro National Liberation Front o MNLF community sa Panamao. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Napaawsing kanuyaonin Joint Orientation pa mga Moro National Liberation Front ito MNLF Fisher Folk habarangay Bitanag Panamao Sulu hapag uhanan sin Sulu Police Provincial Office iwasan Ministry of Labor and Employment na Mole Sulu. Timok ba sin orientation halini ina Mole tungod hapag tibok tumpukan iban hikatabang nila hapag pasambu sin kawianan. Hapay tahihay min Ainal Information Officer sin Mole Sulu kalahihan sin upi sin katarangan iban information si matal bilang sin tumpukan hasupaya makawa Certificate of Registration nga office nila. In pagtibok tumpukan mahinangdaan habat maukabin mga opportunity habat isab sila kadihilan tatabangan gwaring ha mga office pa rin tabi na sin Ministry of Agriculture, Fisheries and Grand Reform at MAFAR. Hamole ang ipaniya makadiri makatay may nabuk association na nga kauhan nga ibupilak panggatos kay man nga ibupilak. Awala na magkakitaan nila yung pagsambo hapag usaha iban kawianan nila. Dengan RP Hulo, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, at maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.